Yan mga kabi, tuturuan ko po kayo paano kung mag-culture ng Magna Daphnia. Bale ito, nag-ready tayo ng dalawang beta tank. Yan. Tapos yung isa, lalagyan natin ng tubig. Tayo na lalagyan. Bale ito yung mga kabi, ito yung green water natin na kinakailangan natin pagka magkukulture tayo ng Magna Daphnia. Yan o kaya dito pwede kayo kumuha sa green water. Kuha tayo, masama yung mga molly. Ito yung clear water natin. Ito yung green water na hindi pa masyadong green to eh. Pero nakikita niyo yung pagkakaiba, diba? Kuha pa tayo ng konti. Kukli po. Lagyan ulit natin ito. Yan mga kabi, ito yung green water. Ito yung pinapakain natin sa ating Magna Daphnia. Tapos dito natin mamaya ilalagay yung Magna Daphnia mamaya. Papakita ko sa inyo. Ngayon gumawa tayo ng fish net. Ayan, mahuli tayo ng Magna Daphnia. Tapos lalagay natin dito. Papakita ko sa inyo paano ginagawa para napaparami natin yung Daphnia nyo, yung live foods para hindi maubusan. Bali dati sinubukan ko na yung tag dito, pinagugasan ng bigas, tapos yeast, tsaka yung minsan pag walang pinagugasan ng bigas o yeast, nagamit ko yung fish food. Kaya lang Magna Daphnia natin dumarami din, kaya lang hindi katulad nitong green water talaga. Pag ito ginamit nyo, the best talaga. Talagang kahit ko konti yung Magna Daphnia nyo, dadamit na dami dahil sa green water. Yan po ang sikreto talaga na hindi sinasabi ng iba. Kaya katulad ko, bakit lagi ako naubusan ng Daphnia na mamatayan? Kasi wala tayong green water. Ngayon, marami tayo nito dito sa tank natin. Yan, dalawang 75 gallon tank natin. Kaya eto, papakita ko na sa inyo mga kabi. Kuha tayo ng Daphnia. Ito yung culture natin mga kaibigan. Napakadami po niyan. Gagawin mo lang dyan pagka sobrang dami na, nasalo ka lang. Yung mga malalaki makakuha nyo, yung mga ganyan yan, yan po yung Magna Daphnia mga kabi. Tapos ilalagay nyo rito sa ating lalagyan. Lagay nyo lang sila dyan. Ngayon mga kabi, kung nandiyan na yung Magna Daphnia nyo, ayan, ito na sa lalagyan nyo. Pagka papakainin nyo yan, wala kayo ng tubig, green water syempre. Tapos lalagay nyo sa lalagyan. Walang problema kahit maging green ng green yung lalagyan natin ng Daphnia, mas okay nga. Mas green ang tubig, mas okay sa kanila. Gusto nila yan. Ngayon mga kabi, after na siguro mga ilang araw, pare bukas o sa susunod na araw, itong tank na pinaglanyo ng Daphnia ay clear na, naging puti na. Kukuha lang kayo ulit ng green water para i-refillan yung lagyan ng Daphnia nyo. Kung siya nasang dadami yung Daphnia natin mga kaibigan, makikita nyo kumpul-kumpul na, pulang-pula na. Ngayon pagka sobra namang dami na, kapag yung lalagyan nyo maliit, namamatay din sila. Kaya dapat paglagay nyo yung mas malaking tank o lalagyan, mga reptab yan, ganyan, batya, pwede na. Tapos kukuha kayo ng mga sa ibabaw para yun ang papakain nyo sa mga alaga nyong isda. Tsaka para hindi rin overcrowded, hindi rin maging crowded tong tank nyo.
Yan mga kabi, papakain natin yung ating full gold guppies. Yan sila. Nagkakagulo sila, oh. Yan, ganyan lang po pagpakain ng Magna Dap nya sa ating mga alagang isda. Tapos balik tayo dito sa green water natin. Yan mga kabi, ito tinuturo ko po sa inyo, talagang na-experience ko na to. Ilang beses na tayong bumili ng dap nya, umuwi naman, tsaka yung dap nya, Magna Dap nya, lagi tayo namamatayan kasi hindi ko ginamitan nito. Hindi ko masyadong ginagamitan ng green water. Pag naubusan tayo ng green water, pinapakain ko ng pinagugaasan ng binibigyan ko sila ng pinag-unaban ng bigas. Sabi ng mga nakakausap ko, tapos yung fish food, pwede na daw yun. Dumadami nga, kaya lang pagdating ng ilang araw, nauubos din, namamatay din. Kaya nung natuklasan ko, green water lang pa ng katapat ng ating Magna Dap nya para mas dumami sila. Yun na lang ginawa ko. Kaya itong mga tangko dito sa harap dito sa may labas, yung dalawa, dati problema ko yan, Ngayon hindi ko na problema yan, mas gusto pa mag-green sila para lagi tayo may mapapakain dito sa ating culture ng Magna Dap nya rito. Yan, pag nag-clear water yan, refill ulit tayo ng green water. Ngayon mga kabi, narito tayo sa loob ng bahay natin, dito malapit sa ating kitchen. Bale itong 5 gallon tank natin, ito yung setup natin sa guppy, breeding setup natin yan. Naglagay tayo ng kaunti kasi ito green water to, yung 5 gallon na yan. Sinubukan natin maglagay ng mga ilang pirasong dap nya, Magna Dap nya. Ngayon, ayun ang katunayan na talagang effective po. Ayan, yung mga naglalango, yan po yung mga Magna Dap nya. Yun mga kabig, sa susunod po, marami pong salamat. Sana may natutunan kayo sa ating vlog ngayong araw tungkol sa pagkukulusyon ng Magna Dap nya. Pre-live foods, napakadali lang. Disclaimer lang po, bago matapos yung video natin, ito po ay bati lamang po sa aking experience na naranasan dito sa ating munting isdaan. Yun lang po mga kabi, marami pong salamat. Mga hindi pa subscriber natin, subscribe na po kayo para sa mga susunod na videos natin, updated kayo. Yun lang po mga kabi, ang susunod. Maraming salamat, bye bye.